Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at patuloy ninyong pagsubaybay sa amin ni Ma'am Lorraine Badoy sa Bigwas ng Agila na programa. And of course, ang aking personal account na Facebook, yung Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Pinapasalamatan ko po ang inyong patuloy na panonood at pakikipagtalakayan kay Ka Eric. Sa mga tumulong din po sa makapagbuo tayo ng piyansa o bail para po sa ating pag-process ng piyansa para tayo ay pansamantalang makakalaya dito sa mga harassment cases na isinampa ng NBI kasama ang Department of Justice laban po kay Ka Eric at kay Manong Jay Sonsa. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po ma-mention lahat ng mga pangalan ninyo, pero napakalaking tulong po ang inyong financial and moral support. Deeply appreciated po ni Ka Eric, and I will repay it with more commitment and stronger conviction na ipagpapatuloy ang ating advokasya laban sa katiwalian, korupsyon at laban sa abuso sa kapangyarihan ng gobyerno. At upang isulong ang tamang pamamahala at matuwid na gobyerno sa ating bansa. At I will also give solidarity prayers po sa inyo mga kababayan. At bigyan natin ng punto dito ngayon ang kumakalat na video. Hinggil po sa di umano itinuturo ng mga netizens at ng mga nagre-react on those videos, dalawang videos na kumakalat sa social media at lumalabas at hindi naman tinatanggi pa na si NBI Director Matibag ang involved, si Attorney Melvin Matibag. At ito ay patungkol sa pagkakasangkot niya sa eleksyon, ang isa diyan sa may Laguna. At ang isa yung tungkol sa pagbabanta sa isang homeowners president or homeowners officer. Well, naging mas controversial po ang mga videos na ito ng di umano pagbabanta ni Director Matibag nang kahit hindi pa siya NBI Director. Dahil po nang naging NBI Director na siya, ay nakita po ang buong kaarogantihan at kahambugan nito para abusuhin ang kanyang poder at kapangyarihan. Lalo na po ang kanyang sobrang sipsip sa gobyerno ni Marcos na naging attack dog ang naging turing sa kanya. Lahat na lang hinaharas niya, naglulunsad ng raid, nagsasagawa ng mga operation, kaso dito, kaso doon, raid dito, raid doon. Targeted po ang mga political opposition figures and personalities. Kagaya po nang nangyari dyan sa legitimate business nila dating Congressman Mike Defensor at ng kanyang pamilya. At ngayon, nakaharap ito sa controversial na mga kaso, dulot po ng isinagawang raid na alam naman natin konektado sa pagiging political opposition figure ni Congressman Mike Defensor, kasi kung totoong ito ay anti-human trafficking, anti-prostitution na operation, mas marami po dyan sa Quezon Avenue, mas marami po dyan sa Roas Boulevard, dyan sa Pasay, no? Na may mga ganyang uri ng negosyo na gusto nilang tirahin nila Director Matibag. Pero itong lehitimo na negosyo ng pamilya ni Congressman Mike Defensor, tinarget, sapagkat si Mike Defensor po, alam naman natin, naging isang malakas na political opposition figure. Kaya tinarget siya. Naging controversial din po bigla itong si Melvin Matibag nang tinira niya sa kaso, kahit hindi sila involved dapat sa cyber libel crime na ito, because cyber libel crime is a crime against a person, against the honor of a person. So kung nasaktan at na-dishonor si Marcos Jr. sa komentary ni Jason Sa at sa komentary ni Ka Eric, the legitimate and legal personality na dapat nagsampa ng kaso laban sa amin sa cyber libel crime violations, si Marcos Jr. Ano ang personal entity dito or legal personality ni Melvin Matibag at ng NBI? Di po ba wala? Pero ang NBI at ang DOJ isinampa sa kaso sa korte sa Pasay para kami po ay perwisyuhin dahil maglalabas ng warrant of arrest kahit pa na bulakbol at baloktot na kaso ito, pero ganun pa rin, pamimerwisyo pa rin ang ginagawa. Ganon din po ang nangyari kay Manong Jay, kahit na nakita nila ng NBI, pinilit nila siguro yon igapang sa court
na magkaroon ng arrest order during that day na papasok ang holiday at ang 3 araw pa. So 4 na araw o 5 araw na makukulong si Manong Jay doon sa kaso na parang konti lang ang abanse sa jaywalking at vandalism. Itong unlawful utterances at unlawful publication. At ang nakalagay nga, bail not required. Biglang naging no bail, not bailable. So tuwang-tuwang NBI at gabi pa nila isinilbi in defiance doon sa recommended authority ng DOJ, Department of Justice, na siyang nagsusupervise sa NBI na dapat ang mga pagsisilbi ng mga arrest orders na yan at mga search warrant ay kung pwede hindi iniiwasan na gabi at kung pwede lamang ay araw at mayroong mga maraming nakakakita para maiwasan ang tendency ng abuso o ang pagkakaroon ng anomalya at kontrobersya sa serving of the court orders na ito. Yun. So, 5 araw po na nawala ng kalayaan si Manong Jason Sa dahil lamang sa clerical, administrative lapse o yung tinatawag na pagpapabaya, incompetence o ang manipulasyon sa proseso ng warrant issuance laban kay Manong Jay. Sino magbabayad nito ng 5 araw na nawala ng kalayaan at ng kanyang mga karapatan si Manong Jay? Sabi nga ng ibang mga abogado, tantamount yun sa arbitrary detention and illegal arrest because the warrant of arrest becomes questionable kasi parang may mga portion doon na hindi tumutugma sa crime. Like, yung crime is only unlawful publication, unlawful utterances. May Republic Act doon na ang kanyang pangalan, illegal possession of ammunition. So parang na-copy-paste lang. Dahil minamadali nga nila, 7 a.m. pa lang nandun na po sila. According to the staff of Attorney Mark Tolentino na nagbabantay dun sa RTC Pasay, nandun na yung mga NBI, nagbabantay na, NBI agents, para kunin ang mga arrest orders laban kay Jason Sa at sa akin, as if mga kriminal kami. So, kaya nga, at ito ngayon, may mga pahayag pa si Melvin Matibag laban kay Vice President Sara Duterte na sinampahan nila ng kaso. Grave threats, or whatever, multiple, 2 counts, whatever. At this is the first time that a sitting Vice President ay sinampahan ng kaso while active sa kanyang termino. No? Sapagkat there is a political doctrine sa atin na ang sitting President at ang sitting Vice President, meaning aktibo sa kanilang term of office, as much as possible mga kababayan, hindi po yan sinasampahan ng kaso. At inaantay na matapos ang kanilang termino, doon ka pa magsampa ng kaso o i-prosecute sila kung mayroon man silang nagawang mga krimen o kasalanan. Kagaya ng nangyari po sa kay Gloria Macapagal Arroyo, kay sino pa? Sa mga previous presidents, no? And even pati kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin po, may mga pa-behavioral science department na hirit pa si Matibag as if expert siya to determine the stability of psychological and mental state capacity of the Vice President, no? Ito pala, kumakalat ang video sa kanya na nagmumura, no? At hindi niya tinatanggi ito. Hindi rin siya nagpapaliwanag. Yan ang problema kung bibigyan mo ng otoridad na mas malaki ang dati ng hambog at bully, no? So kung hambog at bully na siya, kung ang armas niya pa lang noon ay bladed weapon, tapos binigyan mo siya ng Armalite at may kapangyarihan pa, di raratratin talaga niya mga kalaban niya. Lalo na kung utos ng kanyang amo na wala din sa tamang direksyon ang kanyang pamumuno. Like Marcos Jr. Ganyan ang nangyari kay Melvin Matibag. Umakyat ang hangin sa ulo niya, lumaki ang kanyang kumpiyansa at kaliwat kanan pong ginagawa niyang pangaharas at mga panggigipit sa mga targeted opposition figures kagaya po ng ginagawa niya ngayon. O ngayon, may panawagan din online laban kay Melvin Matibag na magpaliwanag siya dahil may mga lumalabas na controversial videos niya na hindi niya tinatanggi, mag-leave of office siya at better kung mag-resign. At kung ako lang, sa mga kababayan ko, dapat imbestigahan ito ng Department of Justice. Sapagkat ang direct supervisory agency po sa NBI ay Department of Justice. Pero pareho silang tuta ni Marcos. Pareho po silang gamit ni Marcos as instruments of oppression, instruments of tyranny, at mga ala martial law na mga galawan. Mantakin mo, ang DOJ, hindi alam na ang cybercrime law or ang libel ay personal crime yan against a person. So kung mayroon pong abuso, kung mayroon man,
sa mga komentaryo ng mga media at ng mga political commentators o mga vloggers laban sa isang opisyal ng gobyerno, di dapat ang opisyal ng gobyerno ang nagsampa ng kaso. Ito yung problema sa NBI under Melvin Matibag. Ginagamit nila ang kanilang otoridad, marami silang mga abogado dyan, and they can access the Department of Justice na kahit baluktot at binabaluktot ng mga kaso, pinapaakyat nila sa korte para perwisyuhin ka lamang. Kaya po, yan ang epekto sa amin ni Manong J. Sonsa. Kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong humarap sa perwisyo, pamilya mo napiperwisyo, ang personal mong buhay mismo napiperwisyo, hindi ka makahanap buhay, at dahil nga po maghanap ka ng pangpiyansa at mag-appear ka sa court, no, mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit ang isang poder at kapangyarihan sa gobyerno ay dapat iniingatan. Hindi po ito basta-basta ibibigay o ipagkakatiwala sa isang tao na hindi po handa ang kanyang katinuan ng pag-iisip at ang kanyang kakayanan para ito ay ingatan instead na ito ay abusuhin. So right now, we can see a pattern that Melvin Matibag, under sa leadership niya, ang NBI will be used as an instrument of persecution, harassment, intimidation, pamimerwisyo, para po patiklupin, paluhurin, patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno. That is one aspect na nakita natin dito sa halos isang buwan pa lang na nakaupo itong si Melvin Matibag bilang NBI Director. Kaya naman pala hindi tumagal dyan si Director Jaime Santiago. Dati pong police officer yon at SWAT, sniper, naging abogado, naging hukom sa Regional Trial Court, naging judge po yon. Hindi niya kayang gawin ang ganitong uri ng kabalbalan at kabulastugan gamit ang NBI para salaulain at tarantaduhin ang mandato ng isang institusyon na dapat ay isang seryoso, matuwid at professional na law enforcement agency, itong NBI. The equivalent of the NBI in the United States should be the FBI. Pero dito sa atin nakita naman natin, ang FBI sa Amerika under scrutiny din po ito dahil ginamit din ito para i-persecute at i-harass si Donald Trump nang matalo siya at nang pumalit po si Joe Biden at pati ang Attorney General's Office o yung Department of Justice nila. Similarly, parang ganon ang kinukuha na style ngayon ni Matibag. Kaso dito, kaso doon, raid dito, raid doon. And then perwisyo dito, perwisyo doon. Pero ang targeted operational targets nila, mga opposition political figures at yung mga maiingay at nagsasalita. Kaya nang laban sa gobyerno ni Marcos, pero yung totoong kalaban ng gobyerno, yung mga communist terrorist group, wala, duwag yan si Matibag. Hindi niya hinaharap ito, yung mga nagrarally na may mga flag ng CPP, NPA, NDF, yung nananawagan ng armadong pakikibaka, nagre-recruit ng mga kabataan upang maging NPA mula sa schools and universities and colleges. Walang ginagawang NBI tungkol dyan. Na dapat sila ang gumawa niyan. At dapat yon ang kanilang targeted, high-profile na operations, counter-terrorism. Hindi maging political persecutors. But under Melvin Matibag right now, the NBI is becoming apparently like a political persecutor agency rather than a professional law enforcement agency. Kaya ang gustong ipakalat nila na mensahe dito, pananakot at paglulumpo at pagpaparalisa sa democratic political opposition ng mga mamamayan. Kasi sasabihin ng mga tao, grabe naman si Marcos, grabe itong NBI, parang above the law. Parang sila ang law, sila ang batas. At sila ang pwede magtatakda kung anong tamang batas. At kung sino ang dapat tambalusin ng batas. No? That's the message. Kaya, marami pong mga vloggers din ang kumakausap sa akin na nababahala din sila na posibilidad sa kanilang mga pagkukomentaryo ay matarget din sila. At mamomonitor ang kanilang mga channels at ang kanilang mga social media platforms. Sabi ko, hindi malayong mangyari yan. Kaya nga ang kabayaran po ng pagtatanggol sa demokrasya at kapayapaan at kalayaan ay ang pagsasakripisyo at ang pagiging matatag. No, kagaya nito, kung wala po ang ating mga audience, mga netizens natin na voluntary po na nagbibigay ng prayer support, ng moral support, ng financial support kay Ka Eric, mahirapan din po ako.
kasi hindi naman po kami mayaman. Ang aking source of income po ay nasa YouTube channel ko at pangilan-ngilan ng mga consultancy on labor and industrial peace relations sa mga ilang kumpanya na pinapatawag ako paminsan-minsan, not regularly. Wala na po ako sa consultancy sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So makita po ninyo that the pattern is very similar. Ang ginagawa ni Matibag doon sa panahon ng martial law, na parang may mga attack dog si Marcos Sr. noon, si Ferdinand Marcos Sr. ang tinaguri ang diktador na ama ni Bongbong Marcos upang magsagawa ng mga pang-raid, pang-abuso at mga pangharas. No? Ang isa na notorious noon ang PC, Philippine Constabulary. At ngayon nga na-transform yan sa Philippine National Police. Ngayon, ang NBI naman ay parang PC noong panahon ni Marcos. No? Yung mga PC Metrocom, yung mga special unit na ginagamit nila Marcos at Enrile noon upang magsagawa ng mga raid sa gabi, sa madaling araw, at mangdampot na mga tao using ang order ni Marcos Sr. noon na PDA, Presidential Detention and Arrest Order, o yung mga ASO, Arrest, Search and Seizure Order. No? Dahil diktador nga ang panahon na yon, hindi na korte ang nagmamando. Kay Matibag, minamaniobra yata ito, ang mga sitwasyon na ito, upang ang korte ay makapagsagawa ng mga anomalous issuance of search warrant. Yan pong tanong ng taong bayan. Naka-issue ba ng anomalous search warrant? Warrant of arrest? Ang korte sa Pasay, mantakin mo ang crime alleged against Manong Jason sa akin on the aspects of unlawful publication and unlawful utterances ay parang nagkalat ka lang ng basura at kaya ka mabibigyan ng penalty o kaya ikaw ay umihi sa pader, no? Kaya yan ay vandalism, pader na pribado, o kaya ikaw ay tumawid sa walang pedestrian lane. Mantakin mo nakalagay sa arrest order ni Manong J, non-bailable, no bail. Ang recommendation yata ng DOJ, pareho lang kami, bail not required. So ibig sabihin appearance in court lang. And kaya sa ganitong uri ng kaabusuhan at kalapastanganan, the only way for us to defend our basic rights and our fundamental freedom and democratic rights ay ang paninindigan, pag-iingay, pagsasalita at patuloy na magpakita ng hindi pagkatakot kahit piniperwisyo, tinatakot po tayo. Sapagkat ang mga bully like Melvin Matibag na nang bubuli gamit ang NBI power niya as director, ay malinaw po na magpapatuloy ang pangbubuli, magpapatuloy po ang katarantaduhan sa pagkakaroon ng abusado sa poder kung hindi ka maninindigan at hindi mo ipagtatanggol at ipaglalaban ang iyong karapatan at kalayaan. Pero syempre, ang otoridad ni Melvin Matibag at ng NBI nanggagaling kay Marcos. So the accountability and responsibility of Melvin Matibag, kung ano man po ang abuso na nagaganap sa kanyang paghawak ng kapangyarihan bilang NBI Director, the principal role of giving power to Matibag at ang role niya dyan na magiging parang attack dog sa mga political opponents ng gobyerno at gamitin ng batas para ito ay i-weaponize against the political opposition personalities, nanggagaling niyan ang kumpas kay Marcos Jr. Kaya tama lang ang panawagan na ang mga abusado sa gobyerno ni Marcos Jr. ay dapat lumayas. Papanagutin din sila at lalo na si Marcos sa kanyang pagpapahintulot na ang mga poder at kapangyarihan sa ahensya ng gobyerno ay inaabuso at ginagamit lamang para sa pagsusulong ng political agenda na manatili sa poder sila Marcos, mawala ang mga political opposition at hindi po magkakaroon ng kapasidad ang mamamayan na i-exercise ang kanilang karapatan sa pagpupuna laban sa gobyerno. So maraming salamat at naintindihan po natin na hindi pa ito katapusan, no? A lot of people now are empowered by the social media sa age of information and age of technology. Ang mga mamamayan po ay pwedeng magsalita at makapagpahayag. At dapat itong mensahe kay Ginoong Melvin Matibag. Ang mga poder at kapangyarihan sa gobyerno at sa estado ay lumilipas at yan po ay may hangganan at katapusan. At ang mga nang-aabuso sa poder at kapangyarihan ay mayroong pananagutan kung hindi man sa kasalukuyan sa pagdating ng takdang panahon. Sisingilin yan. At pangatlo, walang diktador at walang mga abusado sa poder at kapangyarihan ang tumatagal habang buhay. Tumatapos po yan o natatapos po yan sa daloy ng kasaysayan. At malinaw na kapag ito ay gamitin ng tulotodo ang NBI at maging instrumento ito
na parang special police ni Hitler noong panahon ng World War II at parang special unit ni Marcos Sr. sa panahon ng martial law, mangyayari din po at mangyayari na magiging malakas at malawak ang pagtutol ng mga mamamayan. Hindi lamang po ito tungkol kay Sara Duterte o kay former President Duterte. Tungkol po ito sa demokrasya at kalayaan at mga karapatan ng ating mamamayan at ng ating lipunan. At dapat matandaan ni Ginoong Matibag, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Ang poder na inaabuso ay patungo sa kabagsakan ng individual o opisyal na nag-aabuso nito. At tiyak iyon na magaganap, mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at pagtangkilik nyo ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng pagsubaybay nyo sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!